Purihin ang Diyos, hindi pag-abala pa manhin kung tayo patuloy na nakatayo. Pero puntahan natin ang aklat ng 1 Peter chapter 2, verse 4 and verse 5. At pagkatapos ito, pupuntahan natin ang Romans chapter 12 and verse 1. So sabi rito sa 1 Peter, sabi rito, babasahin ko sa verse 4, as you come to Him, a living stone, rejected by man, but in the sight of God, chosen and precious. You yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God. Sa Romans chapter 12, verse 1. Verse 1, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Praise God. Lahat tayo magsabi, Amen. Praise God. Makakupo tayo sa oras na ito. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon sa oras na ito na pinagkaloob niya sa atin. At bago ko makalimutan, ay nais kong i-welcome yung anak ni Sister Maylene, na kasama natin ng kanyang Sister Maylene at ang kanyang mga kasamahan. Pero kasama niya yung kanyang panganay na anak ni si Per James Lawrence. So pwede mo tumayo? Praise God. Purihin ang Diyos. Salamat. God bless you, brother. At ang pagkaalam ko ay siya yung panganay na anak ng ating kapatid na siyang gumraduate. So hindi ko alam kung saan siya nag-graduate. So God bless you, brother. At ang Panginoon ang siyang patuloy na magpala sa iyo sa iyong mga nilalayon sa buhay. Kung meron ka mang mga bagay nilalalayon sa buhay, ay huwag mong iwawala sa iyong plano ang Diyos, sapagkat siya ang magsasakaran ng lahat ng bagay. Meron isang verse na nagsasabi na, delight yourselves unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. So yan ay well-tested. Ang mga salita ng Diyos, sabi ng Banal na Kasulatan, ito ay kagaya ng pilak na 7 times na dinaan sa pagdadalisay, at ito ay nasumpungang puro. So gayon ang kalalagayan ng salita ng ating Panginoon. Sino man na maglalagak ng tiwala sa mga salita ng Panginoon ay hindi siya mapapahiya, sabi ng Banal na Kasulatan. Okay. So, salamat. Sa sandaling ito, ay amang meron pang kaunting sandali bago ko magpunta sa salita ng Panginoon, ay minsan habang ako'y nagbubulay-bulay ay merong isang inspirasyon na dumating sa akin, at ang inspirasyong ito ay yung isang kagaya ng pangyayari ng kausap ng ating Panginoon ang isang babae sa balon ni Jacob. Habang kausap niya ang isang babaeng Samaritana, ang babaeng ito ay kagaya ng pagkaalam ng marami sa atin. Ang babaeng ito ay meron siyang 5 kinasama, at ang kanyang kasalukuyang kinakasama ay tinawag ng ating Panginoon, at siya mismo ay tinawag niya rin ito na hindi niya asawa. At habang siya ay nasa ganong kalalagayan, ng ating Panginoon ay lumapit sa kanya, nag-approach sa kanya, at sabi ng Panginoon sa kanya, sabi niya, maaari mo ba akong bigyan ng tubig? At sabi ng ating Panginoon, o sabi ng babaeng ito,
bakit ikaw ay isang Hudyo ay humihingi ng tubig sa akin na ako isang Samaritana? Yamang nalalaman mo na ang Samaritana at ang mga Hudyo ay walang mainam na ugnayan. So meron tinatawag na parang racial differences sila. Dahilan ang mga Samaritana, ang Samaria ay nasakop sa panahon ng unang nahulog ang Israel sa kamay ng mga Assyria, at sila ay nakapag-asawa, karamihan sa kanila nakapag-asawa, at kinilala nila from that time na ang mga Samaritan ay hindi na pure na mga Jews. So, yun ang dahilan bakit ang mga Hudyo ay hindi ganoon ang pakikitungo nila sa mga Samaritan. Ngunit ang ating Panginoon ay nagsabi sa kanya, sabi niya, kung nalalaman mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino siya na humihingi sa iyo ng tubig, ay ikaw ay kanyang bibigyan ng tubig ng buhay, sabi niya. At sabi ng babaeng ito, sabi niya, Ginoo, saan mo kukunin ang tubig na yan? Ang balon ay malalim at mahirap, wala kang anumang pansalok para kumuha dito. At saan manggagaling ang tubig na yan? Dakila ka pababa sa aming mga magulang na si Jacob na uminom sa tubig na ito, ang kanyang pamilya kasama ang kanyang mga hayop. Ay sabi ng ating Panginoon, sabi niya, babae, ang sino mang iinom ng tubig na ito ay mauuhaw pa rin. Ngunit ang aking tubig na aking ibibigay sa iyo ay bubukal mula sa iyo. Mula sa iyo ay magiging isang bukal tungo sa buhay na walang hanggan. At alam niyo, habang tinitingnan ko ang bagay nito, there is a big difference between a well and a fountain. Ang well, mga kapatid, ay yun yung sa ating Tagalog ay yun yung balon. Ang balon sa balon ay kinakailangan mo dito ng isang system para i-draw ang tubig dahilan ang balon ay malalim, bagamat ang balon ay kinoconsider din ito na bukal. Dahilan bumubukal siya, pero yung bukal niya is just a certain level lamang. Hanggang doon lamang ang kanyang sukat at kanyang nami-maintain yung sukat na yun. At yung mga tao ay kinakailangan, na ako'y bata pa at napatira kami sa probinsya, ay yung aking tiyahin na tinirahan ay meron silang malalim na balon doon sa harapan ng kanilang bahay. At meron silang napakahabang kawayan na malaki at doon sa dulo ng kawayan ay meron pa rin nakasugpong na isang mahabang kawayan na yun yung ibinababa papunta doon sa malalim na balon, at merong timba doon sa dulo ng kawayan na siyang pinangsasalok ng tubig doon sa malalim na balon, at saka mo iaangat dahan-dahan hanggang sa makakuha ka ng tubig mula doon sa balon. So ganoon ang pagkakaiba, mga kapatid. Samantalang ang well, o yung tinatawag na spring o yung fountain, dahil lang sabi ng verse na yan, sabi ng ating ng babae doon sa verse 11 in chapter 4 ng book of John, the woman said to him, Sir, you have nothing to draw water with, and the well is deep. Where do you get that living water? Pero sabi ng ating Panginoon, everyone, verse 13, Jesus said to her, everyone who drinks of the water will be thirsty again, but whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. And the water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Now, mga kapatid, alam niyo ba, ang tubig, ang salita ng Diyos ay nilarawan sa tubig. How many can say amen to that? Ang tubig ay nilarawan sa salita ng Diyos. And this, at ang tubig na ito, ang tubig na naroon sa well, at ang tubig na naroon sa fountain is the same water. Pareho itong tubig na kayang makapagpatid ng uhaw
Pareho itong tubig na pwedeng gamitin sa kung saang pangangailangan. Pero ang pagkakaiba ng fountain at ng well, mga kapatid, ang aking nakita rito ay anong magagawa ng isang tao, masumpungan man niya ang well kung wala siyang pansalok dito. Diba? Ano kaya kapag ang isang tao ay uhaw na uhaw? At nakasumpong siya ng well. Nakasumpong siya ng isang balon, ngunit ang balon ay napakalalim. Well, mga kapatid, pwede siyang mamatay sa uhaw pero hindi pa rin siya makakakuha ng tubig. Ngunit, salamat mga kapatid, ang binibigay sa atin ng Panginoon is not just a well. Ang binibigay sa atin dahilan kapag tayo bibigyan ng well, kinakailangan natin ng ating sariling paraan para kumuha ng tubig mula doon sa well na yun. Pero ang ibinigay sa atin, mga kapatid, ay walang iba kundi ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit na ito, ang gagawin niya ay hindi kanilang niya aanyayahan at ipapakita ang balon, kundi mula doon sa loob mo ay bubukal ang isang tubig ng buhay na maghahatid sa buhay na walang hanggan. Well, alam niyo, habang tinitinan ko ang bagay na ito, salamat na lamang dahilan ang ating Panginoon ay hindi na siya hindi tayo binigyan ng well na ito para maghanap pa tayo ng ating sariling paraan. Merong kusang bubukal mula doon sa kalaliman at ikaw ay papatirin ang iyong uhaw at ikaw ay mabubusog at masasatisfied sa tubig na kanyang ibibigay sa iyo. Well, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay totoong napaka masagana sa bawat isa sa atin na ang buhay ng mga anak ng Diyos sa pasimula, kung hindi ang kasalanan ay dumating, ang tao ay mabubuhay na sila ay sinusuplayan ng mga bagay na inihanda na ng Panginoon para sa kanila. Now, gusto kong pumunta tayo sa ating paksang pag-uusapan. Last Sunday, ay pinag-usapan natin ang isang paksa at ito'y may kalalaman doon sa isang paksa na ating binigyan ng pansin. Hinango ko yung kaisipang ito doon din sa Book of Romans. Yun ay may kalalaman sa spiritual service of worship. At ang point na aking binibigyan ng pansin ay yung tinatawag na tayo ay mga spiritual na bahay ng Panginoon. Diba? Tayo ay mga spiritual na bahay ng Panginoon. At ang pinakaunang bagay na ating nabigyan ng pansin doon sa spiritual na bahay na ito o dahilan sa Old Testament ay merong tinatawag na tabernacle. Well, kung aking bibigyan kayo ng isang sabihin nating paglalarawan ng tinatawag na tabernacle, kung pwede kong i-share yung bahaging ito, ay papakita ko ang isang, dyan sa picture na yan, ay makikita ninyo ito yung tabernacle. Ito yung tabernacle sa Old Testament. Kung inyo mapapansin, ang tabernacle na ito ito yung tinatawag na bahay ng Panginoon na inilagay o itinayo sa panahon ni Moses. Ito yung bahay at ito yung bahay na kung saan ay dito ang Panginoon makikipag-ugnayan at kakatagpuin niya ang kanyang bayan. So dito ang bayan ng Israel ay isang espesyal na nasyon o isang espesyal na bansa na tanging ang Israel lamang na ito ang siyang binigyan ng pagkakataon na sila ay magkaroon ng bahay ng Panginoon at ang Panginoon ay
tumahan sa kanilang kalagitnaan. So that's a special nation. Ang bansang ito ang pinaka-espesyal na bansa. At ngunit, among those 12 tribes, doon sa 12 tribo, ay merong isang tribo na tinatawag na Levi o yung mga Levites. Yung lahi ni Moses, ang lahi ni Moses ay mga Levites. At ang mga Levites lamang ang merong karapatan na pumunta at pumasok dito at maglingkod dito sa tabernacle na ito. So, ito yung tinatawag na literal na tabernacle doon sa panahon ng Old Testament. So, kung makikita natin ang bagay na yan. So, balikan natin yung kaisipan na aking gustong ibahagi sa inyo. Punta tayo doon sa 1 Peter chapter 2, verse 4, sa verse 4 na ating binasa kanina. At itutuloy lang natin yung bahagi na ating pinag-aralan. Last Sunday ay napunta tayo doon sa bahagi ng altar. Pero puntahan ko muna yung verse 4 ng chapter 2 ng 1 Peter. As you come to Him, a living stone, so ito'y tinutukoy ang ating Panginoong Jesus. Siya ay tinawag na buhay na bato, a living stone. Ngunit ang ating Panginoon, siya'y tinawag na living stone that upon siya ay rejected by men. Siya'y tinanggihan. Bakit siya, ano yung pagpapakita na siya'y tinanggihan? Sabi ng John chapter 1, verse 10, kung hindi magkamali, sabi niya, He came to His own, but His own received Him not. Dumating siya sa kanyang sariling kanya, and to the extent na ang ginawa ng Israel sa kanya is they crucified Him. Kanilang ipinako ang ating Panginoon. So, nireject nila ang batong ito. At nang nireject nila, hindi nila alam na ang batong ito ay napakahalaga. Na ang batong ito ay siya pala yung tinatawag na cornerstone. Siya pala yung tinatawag na foundation. At usually sa old times, bago sila sa panahon ng pagtatayo nila ng bahay, ay naglalagay sila ng tinatawag na cornerstone, na pinaka-foundation para sa pagtatayo ng kanilang bahay. So, as you come to Him, a living stone, rejected by man, but in the sight of God, chosen and precious. Sa mata ng Diyos, ang ating Panginoon ay pinili at mahalaga. He is chosen. Siya ay pinili sapagkat tinawag siya na the only begotten Son. At sabi rito ng verse 5, you yourselves, pagkatapos ni Apostol Pedro na sabihin kung anong kalalagayan ng ating Panginoon, ay pinuntahan niya ang bawat isa na mga mananampalataya. Pinuntahan niya ang mga mananampalataya kay Kristo na tinawag sila na sila man, you yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house. Tayo rin naman ay mga buhay na bato na itatayo bilang maging isang spiritual na bahay para sa Panginoon. So yun yung bagay na makikita natin. Now kung ating titingnan ang isang, usually mga kapatid, ang tinatawag na pagtatayo ng bahay nung araw, at kahit man ang templo ay tinayo, ay makikita natin na ito ay kinuha. Tingnan natin ang first King. Ang First King chapter 6. Sabi rito ng First King chapter 6 verse 7,
Sabi rito, when the house was built, at ang tinutukoy dito is the Temple of Solomon. When the house was built, it was with stone prepared at the quarry. So yung version na aking binabasa, ang King James Version ay sabi diyan, and the house when it was in building was built of stone made ready before it was brought thither. Pero sa ibang version ay pinapakita na yung mga batong ito, hindi lamang basta ito bato na kinukuha, kundi ito ay galing sa quarry. Ilan sa inyo nakakalam ng quarry? Ang kinukuha ang lugar ng quarry ay ito'y isang bundok, di ba? Isang bundok na tinatabas, na kinukuha yung bato roon. At yung tinabas ng kung anong ng mga equipment, ng mga heavy equipment, at yung batong naroon ay yun yung dinadala. Pero sabi ng verse na ito, when the house was built, it was with stones prepared at the quarry. So doon pa lang sa quarry ay tinapyasan na siya, hinubog na siya, inanyuan na siya base sa posisyon na kung saan siya ilalagay doon sa tinatawag na Temple ni Solomon. So ganun ang pinapakita na sinabi rito, when the house was built, it was stone prepared at the quarry. So nanggaling sa lugar ng quarry. So ibig sabihin, alam niyo ba na ang Diyos, take note for this, ang Diyos ay tinatawag na the rock. Siya tinatawag na malaking bato. At yung malaking batong ito ay mula doon ay ibig sabihin ang mga bato, tayo na tinawag na mga bato ay nanggaling tayo, yung bahaging ito ng maliit na bato ay nanggaling ito sa malaking bato. Do you get the point? So nanggaling ito sa malaking bato na sabihin natin ang isang itila kabundukan na ito ay kinuha ang isang bahagi. At yung batong yon ay nagre-representa ng batong yon ay ikaw at ako. Ang bawat bato na naroon na nanggaling sa quarry ay nagre-represent ng bawat isa sa atin. So ibig sabihin tayo ay bahagi niya bago pa at tayo dumating dito sa ibabaw ng sanlibutan. Dumating ka sa ibabaw ng sanlibutan, dumating tayo sa mundong ito, well, na tinukso tayo, nahulog sa pagkakasala, narumihan, na dungisan ng lusak ng kasalanan, but in the first place, tayo ay galing sa Kaniya. Tayo ay nagmula sa Kaniya. We, ang ating Panginoon as a living stone, and we ourselves also as a living stone, kagaya ng sinabi ni Peter, you are yourselves like living stones are being built up as a spiritual house. So kung merong, yung pinapakita ko sa inyo kanina ay tabernacle, pero ito ay yari ito sa balat ng hayop, yung mga kortina nito ay yari sa balat ng hayop. But the very idea and principle at yung bumubuo doon sa tinatawag na bagamat ito ay ginawang yari sa bato, pero kung babalikan natin yung bahaging yon, ang puntong ito na aking pinapakita ay kapareho pa rin yung tinatawag na ideyang ito. Diba? Yung bahaging yan ay mapapansin niyo na dito sa portion na ito ay ito yung tinatawag na merong bahaging gate dyan. Hindi mo lang siya lubos na mapapansin. Pero at pagpasok mo diyan sa tinatawag na Tabernacle of Moses, na tinatawag ding bahay ng Panginoon, ang unang-unang babantad sa iyo at unang-unang makikita mo ay yung altar. Do you get the point? Ang unang-una, yung bahaging yan, yung portion ito, yan yung tinatawag na the altar of burnt sacrifice.
The altar of burnt sacrifice. So makikita nyo yung idea yan na yan yung pinaka-altar, then ang susunod ay yung tinatawag na laver. Yung pinakahugasan. At ang susunod na ay yung pinaka-sanctuary. So iyan yung tinatawag na sanctuary mismo. At doon sa loob niya ng sanctuary niyan, ay yan yung makikita natin, ito ay nahahati sa dalawang bahagi. So, mapansin nyo sa top view ay ito yung brazen altar, di ba? Ito yung brazen altar na nakita natin kanina. At ang sumunod, ang tawag sa bahaging yan ay outer court. Yung bahaging yan ay outer court. So pagkatapos ng brazen altar and then the laver, and then makikita mo na ang susunod ay ito na mismong tinatawag na sanctuary. So yung sanctuary ito, na nakita natin kanina, ito ay binubuo naman ng dalawang bahagi. Tinawag ito na the holy place and the holy of holiest. Now, bagamat pinakita ko ang bagay nito, pero babalikan natin yung kaisipan na ating binibigyan ng pansin. Now, balikan natin yung verse na yon. Tayo man ay mga buhay na bato. Bakit tayo? Alam niyo, nagsasearch ako ng tinatawag na buhay na bato. Well, ang dahilan kung bakit ang idea ni Peter, bakit tayo ay tinawag na buhay na bato, sapagkat siya na pinagmulan ay isa rin namang buhay na bato. Diba? At kaya tayo naging isang buhay na bato ay dahilan sa buhay na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. Ito'y sa pamamagitan ng Holy Spirit na ating tinanggap. And that's the reason, ang sabi ng Panginoon kay Apostol Pedro o sa mga alagad ng kanyang ang mga alagad o mga tao ay nagtanong kay Pedro, sabi niya, anong gagawin namin? At sabi ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang kaloob ng Espiritu Santo, ito ay pangako ng Diyos na kanyang ibibigay sa bawat sasampalataya. Yun yung tinatawag na tubig na iinumin ng bawat mananampalataya. At ang tubig na ito na kanilang iinumin, ibig sabihin yung tubig na yun ay papasok sa kanila kapag walang taong umiinom na hindi pumapasok ang tubig sa loob nila. At yung tubig na yun ay siyang nagnonourish sa kanyang buong katawan. At kapag pumasok sa kanya, ay sabi ng ating Panginoon, mula doon sa loob niya ay bubukal ito. Diba? Bubukal ito na magiging isang tubig ng buhay. Ito'y bubukal sa kanya mula sa loob niya at ito ang gagawa sa kanya. See? So, at pagkatapos na kanyang ipakita, so kung meron tinatawag na literal na tabernacle o literal na bahay ng Diyos sa Old Testament, ay merong tinatawag na spiritual na bahay. Kaya ang sabi niyan, built as a spiritual house. Pag sinabing spiritual, mga kapatid, ang meaning ng spiritual, it is non-material. It is non-physical. So yung bahay na ito na ginagawa ng Panginoon ay hindi ito material. Hindi ito bato. Ang bumubuo ng bahay ng Panginoon ay ang bawat isa sa atin. At ang bawat isa sa atin ay bahay ng Panginoon, bahay in the sense ng kanyang banal na Espiritu ay nananahan sa bawat isa sa atin. Yung tinatawag na indwelling spirit. Yung indwelling spirit na nananahan na sinabi ng Panginoon, ako ay sa inyo, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad sa John chapter 14. Sabi niya, iiwanan ko kayo, aalis ako, pero ang aking pag-alis is for your advantage. Ito'y para sa inyong kapakanan, dahilan kung hindi ko aalis, hindi darating ang mga aliw sa inyo.
At kung siya'y dumating, ang mga aliw, siya ay sa inyong palagi at di na kayo iiwanan ng mga aliw na ito. See, ang ating Panginoon ay umalis, pero siya ay dumating at ang bawat isa sa atin ay naging isang spiritual na tahanan. At kung so, may kita natin sa bahaging ito, so, at ang sumunod na pangusap sa chapter 2 verse 5 ng 1 Peter, being built up as a spiritual house to be a holy priesthood. Now, kanina ay pinakita ko sa inyo na ang tanging makakapaglingkod doon sa tabernacle niyon is none other than the priest. Walang sino man na pwedeng maglingkod doon kundi priest lamang. At kung hindi ka priest, wala kang karapatan na pumasok doon sa tabernacle of Moses. If you are not a priest, ang tangi mo lamang gagawin ay tingnan ito sa malayo at you have not the right. Wala kang karapatan na pumasok dito. Pero ang priest, ang mga Levites, ay siya lamang may karapatan na maglingkod, pumasok at maglingkod doon sa bahaging iyon. Now, kung babalikan natin muli yung bahaging ito. Now, tingnan natin. Dito sa tabernacle na ito, ay ang tanging makakapasok diyan ay ang mga priest. Dito sa areang yan, yung tinatawag na outer court, hanggang sa tinatawag na holy place, na kinaroroonan ng shewbread, yung bahaging ito, yung shewbread, yung altar of incense, at yung candlestick. Ito ay ang makakapasok dito ay ang priest. Ang mga anak ni Aaron, or ang Levites rather. Datapot ang makakapasok doon sa bahaging ito na tinatawag na most o holy of holiest at pwedeng makakita doon sa Ark of the Covenant ay walang iba kundi ang high priest. And this order, mga kapatid, ang order na ito ay nasa order ito ng tinatawag na Levitical priesthood. Now, tingnan natin ang isang bahagi kung ating mabibigyan ng pansin. Tingnan natin yung aklat ng Hebrews chapter 9 verse 1 to verse 7. Sabi rito ng Hebrews 9, sa Hebrews 9 na dinescribe ni Paul ang lahat ng naroon. So mababasa natin yan sa chapter 9 ng book of Hebrews. Now even the first covenant, verse 1, had regulations for worship and an earthly place of holiness. For a tent was prepared, the first section, yung tinatawag na first section dito ay yung holy place in which the lampstand, the table, and the bread of the presence, the table of shewbread, yung nakita natin kanina, it is called the holy place. Yun yung banal na dako. Behind the second curtain was a second section called the most holy place, having the golden altar of incense and the ark of the covenant covered on all sides with gold, in which was a golden urn holding the manna, and Aaron's staff that budded, and the tablets of the covenant. So pinakita naman na yung most holy place, walang ibang lamang ito kundi ang Ark of the Covenant. Sa ibabaw noon ay yung tinatawag na kerubin ng kalawalatian na lumililim doon sa tinatawag na mercy seat. Of these things we cannot now speak in detail. So, sabi ng verse 6, pansinin niyo yung verse 6. These preparations, having thus been made
the priest go regularly into the first section. So from the outer court unto the first section, the holy place, ang pwedeng pumunta dyan ay ang mga priest. But into the second, or the holy of holiest. But into the second, only the high priest goes, and he but once a year, and not without taking blood, which he offers for himself and for the unintentional sins of the people. Now, pinapakita ko ito ang idea, mga kapatid, na sa Old Testament ay meron tabernacle. Ngunit sa New Testament ay meron tinatawag na spiritual house, at ang spiritual house na yan ay ang bawat isa sa atin. At upang tayo ay magkaroon ng karapatan para maglingkod sa Diyos, maglingkod sa Kanya, makalapit sa Kanya, makapunta sa Kanyang presensya, makahawak ng mga banal na bagay. Alam niyo ang ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang banal na kasulatan na nagsabi dito sa aklat ng Revelation chapter 1 verse 5. Sabi ng Revelation 1:5, ang bahaging ito na sinabi ni John sa kanyang pangusap, and from Jesus Christ, the faithful witness. At mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa ubibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan. Yun yung bagay na pinupunta natin kanina. Tayo'y kinalagan sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. See, ang naghugas, ang nagpatawad sa atin sa ating mga kasalanan at nagkalag sa gapos natin ay ang dugo ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ito ay naging ransom. Ito ang naging pangbayad. This has become the ransom. At sabi rito, at ginawa tayong kaharian at mga saserdote sa kanyang Diyos. At ginawa tayong kaharian at mga priest para sa Panginoon. Ginawa tayong priest para tayo ay makapaglingkod at makapasok dito sa ganitong bagay. As I have mentioned last time, na dito ang lahat ng kasangkapan sa tabernacle, ang tabernacle at ang mga nilalaman nito, ang lahat ng nilalaman dito ay naglalarawan sa spiritual na kalalagayan ay ikaw at si Kristo. Diba? Ikaw at si Kristo. So, makita natin, ang kanyang dugo ang naggawa sa iyo. Ang katubusan ay ginawa tayong mga priest. Ginawa tayong saserdote para tayo makapaglingkod sa ating Panginoon. So kung titingnan natin at inyong ipipicture out sa inyong mga kaisipan na sa Old Testament ay merong physical na bahay ng Panginoon. Sa New Testament ay merong spiritual na bahay. Sa Old Testament ay merong mga priest and high priest. Sa New Testament ay meron din namang priest and high priest, at ang high priest ay si Jesus, at kayo at ako ang mga priest. Diba? Sa Old Testament ay naroon si Aaron at ang mga Levites. Si Aaron ang high priest at ang mga Levites ang mga priest. At yun yung tinatawag na dalawang order, dalawang magkaibang order. Yung Aaronic priesthood ay ayon ito sa tinatawag na Levitical law, na sila ay ang mga nagiging priest at high priest, ay ang mga high priest ay mga anak ni Aaron. Pero ang mga nagiging priest sa Old Testament ay ang lahi ng tribo ng Levites, mga Levita. Pero dito sa New Testament, ang fulfillment ng pinapakita rito ay ang mga tinubos ng Panginoon, sila ang mga priest. Sila ang mga saserdote. At ang ating Panginoong Hesus ang siyang high priest
siya ang unang-unang pumasok doon sa pinaka-banal na dako na hindi ang tabernakulo ni Moses, kundi ang pinasok niyang kabanal-banal ng dako ay ang presensya ng Diyos mismo. The presence of God mismo ang kanyang pinasok. At doon sa bahaging iyon, mga kapatid, sa Old Testament, ang mga priest na ito, ang kanilang ino-offer at ang kanilang mga sinasacrifice ay mga hayop na pinapatay. Diba? Nakikita ninyo, ang mga hayop na pinapatay. Pero dito sa New Testament, ang order, after the order of Melchizedek, ang sacrifice dito ay hindi hayop. Ang sacrifice dito under the order of Melchizedek, dahilan si Kristo ay nasa ilalim ng priesthood ni Melchizedek, ang inoffer niya ay hindi hayop. Ang inoffer niya ay hindi dugo ng kambing, hindi dugo ng baka, hindi dugo ng tupa. Ang inoffer niya ay ang kanyang sariling dugo. You get the point? That's the order of Levitical priesthood in the Old Testament at ang Melchizedek priesthood sa New Testament. Ang inoffer ng ating Panginoon ay ang kanyang dugo at ang inoffer niya ay ang kanyang sarili. Ang inoffer niya ay kanyang sariling katawan. Ang kanyang ini-offer ay ang buong pagkatao niya, ng espiritu, kaluluwa at kanyang katawan. See? So makikita natin ang ganitong bagay. So, dito sa bahaging ito, tinawag ito ng banal na kasulatan, mga kapatid. So, we don't have enough time para i-detail pa ang ilang mga bagay. Pero dito sa aklat ng Hebrews chapter 7, sa verse 27, sabi ng Hebrews dito, sa verse na ito, sabi ng verse 27, He has no need, like those high priests, to offer sacrifices daily. Na hindi na nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain na gaya niyaong mga dakilong saserdote una-unay patungkol sa kanyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan. So yan yung Levitical priesthood. Yung Levitical priesthood, ang ino-offer ang unang-unang gagawin ng high priest bago siya mag-alay para sa kasalanan ng bayan, ang iaalay muna niya ay para sa kanyang sariling kasalanan. Yung kasalanan muna niya ang kanyang i-atone first, dahil lang kung hindi niya i-atone ang kanyang sariling kasalanan, hindi siya pwedeng pumasok doon sa kabanal-banal ng dako. Siya ay mamamatay. So first, yung priest na ito, yung high priest, ay kinakailangan niyang i-atone muna ang kanyang sariling kasalanan pagkatapos saka siya maghahandog para sa kasalanan ng bayan. Ang guyang baka, ito ay para siya bilang high priest ay mag-offer ng kanyang dugo ng bakang ito at iwisik doon, at pagkatapos niya na gawin ito ay kukuha naman siya ng kambing at dalawang kambing, isa ay gagawin scapegoat, ang isa naman ay gagawin sin offering. So, kung tutuloy natin, sapagkat ito'y ginawa niyang minsan, referring to our Lord Jesus Christ, then since He died this once for all when He offered up Himself. Anong sabi diyan? Pinakita rito ang ginagawa ng high priest o ng Old Testament o Levitical order of priesthood ay nag-offer sila araw-araw. At ang ginagawa ng high priest ay nag-offer sila year after year. Taon-taon, paulit-ulit. Dahilan, ang ibig sabihin, ang dugo ng hayop ay hindi kayang mag-alis ng kasalanan. Hindi kayang mag-alis. Kaya paulit-ulit, di ba? Kaya paulit-ulit ang isang bagay dahilan hindi natatapos.
Pero nang ginawa ng ating Panginoon, since He did this once for all, when He offered up Himself. Tingnan natin ang English, mga kapatid. Ang King James Version ay nagsabi ng ganyan. For this He did once, when He offered up. See, ano ang kanyang in-offer? Ano ang kanyang offering? Himself. Siya mismo. Siya ang handog. Ang ating Panginoon ng high priest. At hindi siya kumuha ng ibang handog. Ang high priest na ito, siya ang high priest at siya rin ang handog. Amen. Siya ang high priest, siya rin ang handog. When He offered up Himself. So that's the order of Melchizedek priesthood. Sa Melchizedek priesthood, may mas mataas na klase ng handog na ino-offer dito. Ang ino-offer dito ay hindi mga dugo ng hayop. Dahilan kung itataas natin, puntahan natin ang 9 verse 11 and 12 ng Hebrews. 9:11 ng Hebrews. Sabi dito, but Christ being come an high priest of good things to come by a greater and more perfect tabernacle. Kasi ang kanyang pinuntahan is the perfect tabernacle not made with hands, that is to say, not of this literal building. Not of this literal tabernacle. Verse 12, but neither by the blood of goats and calves, but by His own blood. He entered in once into the holy place, and when he entered the holy of holiest, meaning to say the presence of God, nang pumasok siya doon, hindi niya lamang nakamtan ang kapatawaran para sa taong yun. You know, ang Israel ay meron silang tinatawag na Day of Atonement. On the 10th month of the year, on the 10th month ay meron silang tinatawag na Feast of Atonement, feast na tinatawag na Day of Atonement. At doon yun sa Day of Atonement, doon papasok ang high priest doon sa Holy of Holies. At ang kasalanan nila for that year will be redeemed, will be atoned. Ay mapapatawad ang kasalanan nila sa taong yun. But by the next year, kinakailangan na naman pumasok ang high priest upang ipatawad uli ang kanilang kasalanan ng taong yon. So, they did it year after year. Ginagawa nila ito taon-taon. Pero sabi ng verse na yan, when he entered in once into the holy place, ang kanyang tinanggap, hindi ang kapatawaran ng para sa taong yon, ang kanyang tinanggap ay ito, having obtained eternal redemption. He obtained eternal redemption, not just a forgiveness for that particular year. He obtained, nang ma-obtain niya ang eternal redemption, hindi niya na kinakailangan mag-alay pa sa susunod na taon. He did it once and for all when He offered up Himself, sapagkat ang kanyang dugo, ang kanyang katawan ay sapat na pambayad sa lahat ng mga kasalanan. He offered up Himself. Now sabi rito ng Hebrews chapter 10 verse 5 and 7, verse 5 to 7. Sabi riyan, wherefore when He cometh into the world, He saith. Nang dumating siya sa sanlibutan, ano sabi rito? Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Well, mga kapatid, alam niyo ba, dumating ang time ng Diyos, He's tired of those sacrifices. He's tired of those sacrifices. Dahilan, alam niyo yung ginagawa nila ito ritually. Alam niyo ba ang salitang ritual?
Ang ritual, a ritual is an act or series of acts regularly repeated in a set precise manner. Pagdating ng ika-10 buwan, pagdating ng kung di magkamali, 10th day or 7th day, pagdating ng ika-10 buwan, papasok, gagawa ng, ang high priest, papatay ng baka, at iaalay para sa kanyang kasalanan. At pagkatapos noon, papasok siya doon sa holy place, ibibisik ang dugo, lalabas na naman, at kukuha ng kambing, kakatahin ng kambing, dadali ng kanyang dugo, papasok doon sa holy place, at ibibisik, at lalabas. Taon-taon, ganun ang ginagawa. This is ritual. Ritual. At sabi ng Panginoon, ngunit nang siya'y dumating ang ating Panginoon, ang sabi ng, he's quoting from the book of Psalms, na kinukuha ang ganitong bagay hango sa Psalms chapter 40 verse 6. In sacrifice and offering you have not delighted, but you have given me an open ear. Burnt offerings and sin offering you have not required. Hindi na ang Panginoon nasisihan sa ganitong bagay. Pero sabi ng sumunod na verse doon sa Book of Psalms, then I said, behold, I have come. I have come in the scroll of the book, it is written of me. I delight to do your will, O my God. Your law is within my heart. Ang nais ng Panginoon ay hindi lamang mga ritual na ginagawa. Ang gusto niya ay isang kagalakan o kaluguran na gawin ang kanyang kalooban. At ang kanyang kautusan ay naroon sa loob niya. Nakasulat doon sa loob niya. I pray, brothers and sisters, tayong naglilingkod sa Panginoon, nawa ang ating ginagawa is not a ritual. Nawa ang ating ginagawa every Sunday at every Wednesday at bawat gawain, nawa hindi ito mga ritual. Nawa ito ay buong kaluguran at kagalakan ng paglilingkod sa Panginoon. At ang pinakapunto dito ay hindi ang pumunta sa simbahan, hindi pumunta doon sa gawain, hindi mag-spend ng ilang oras pagkatapos uwi, kundi ang pinakamahalagang bagay ay ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. At iyong ginagawa ang kanyang kalooban. Diba? Ang idea ng mga tao sa tinatawag na pagsimba, saglit lang, papasyal lang ako simbahan, para sabihin na alala ko naman ang Panginoon. Pasyal ako simbahan, mag-stay ng isang oras, and then lalabas, sabi niya, okay na ako. Nakapagsimba na ako ng araw na yun. That's ritual. That's ritual. At ang ilan ay ginagawa ito sa mga importanteng okasyon sa kanya. Ang binyag, ang kasal, at ang libing. But brothers and sisters, ang nais ng Panginoon ay hindi ang mga ritual na bagay. Ang nais niya ay ikaw mismo. Give me your heart, says the Lord. Ibigay mo sa akin ang iyong puso, wika ng Book of Proverbs. Dahilan, kapag ibinigay mo ang puso mo, ibibigay mo ang lahat sa iyo. When God took your heart, when He takes your heart, at kapag nakuha niya at iyong ibinigay ang iyong puso, ibibigay mo ang lahat ng bagay na nariyan sa iyo. Ang iyong panahon, ang iyong sarili, ang lahat ng mga bagay. Kaya, Paul is quoting from Psalms chapter 40. At sabi roon sa Hebrews, balikan natin Hebrews 10:5, consequently, when Christ came into the world, He said, sacrifices and offerings you have not desired, but a body have you prepared for me. A body. Sabi rito,
sacrifice and offering thou wouldest not, but a body. A body hast thou prepared me. In burnt offerings and sin offerings you have taken no pleasure. Then I said, behold, I have come to do your will, O God, as it is written of me in the scroll of the book. Sabi niya, narito ako. Hindi para gawin ang ritual, hindi para kumatay ng hayop, kundi para gawin ang iyong kalooban, O Diyos. When it said, sabi rito ng verse 7, verse 7, and then verse 9, then he added, behold, I have come to do your will. He does away with the first in order to establish the second. Sabi ng verse na ito, sinabi niya narito, ako'y pumaparito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Inalis niya ang una, dahilan ng una, mga kapatid, ay literal. Lahat ng una ng mga, yung unang tabernakulo, lahat ng paghahandog doon ay hayop, dugo ng hayop. Pero inalis niya yung una para kanyang itatag ang tinatawag na panibagong, meron tinawag na time of reformation. Alam niyo ba, brothers and sisters? It is not an accident or coincidence na ang templo na ginawa ni Solomon, na ito'y ni-revealed sa panahon ng nila Ezra. At siyang templo na dinatna ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang 3.5 years ministry, na siyang templong ito'y pinaganda sa panahon ni Herodes. At pagkatapos na pagkawala ng ating Panginoong Hesus, pagdating ng 70 AD, this temple has been destroyed by the Roman soldiers. Bakit ito winasak? Bakit ito sinira? It is not a coincidence. Dahilan kinakailangang wasakin ng una para itatag ang paningalawa. Kinakailangang wasakin ng literal upang ang spiritual naman ang siyang itatag niya. See? Kinakailangang sirain yung unang templo dahilan hanggat naroon yung pinakaunang templong ito, walang pagkakataon ang ikalawa na tinatawag na spiritual. Now, mga kapatid, nakikita natin dito, kung ating babalikan yung tabernacle na ating binibigyan ng pansin kanina. Dito sa tabernacle na ito, ang unang bagay na papasok, na babantad, ay yung tinatawag na brazen altar. At alam niyo ba kung ano ang nagre-represent ng brazen altar na ito? This altar, this brazen altar, ang nire-represent ito is Jesus Christ Himself. Si Kristo ang brazen altar na ito. Siya yung dahilan ng brazen altar, ito ay yari sa kahoy. How many knows that? Ito'y yari sa shittim wood, if I'm not mistaken. At ito ay, ipinapakita yung shittim wood ay the humanity. Yung pagiging tao, pagkatao, human side ng ating Panginoon. Datapot, this brazen altar has been covered by pure gold. Na ito'y pinapakita naman His deity. The deity of Christ. Ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. At ang gold lamang, alam niyo, kung wala ang gold,
kapag ikaw ay nagsunog dito, matutupok pati yung kahoy. You get the point? But because of the it is covered with bronze rather. I'm sorry. It is covered by bronze, yung tinatawag na yung tanso. Ito'y binalot ng tanso. Ibig sabihin ng tanso ay kayang tumagal sa apoy. Diba? It can stand the tinatawag na, well, alam niyo ba na ang galit ng Diyos para sa kasalanan ng sangkatauhan ay binuhos sa ating Panginoong Kristo. And He stand the wrath para sa kabayaran ng kasalanan. This brazen altar, it represents Christ Himself. Kaya dito sa tabernacle na ito, mga kapatid, ang naririto sa tabernacle na ito ay ang bumubuo rito ay ang mga mananampalataya at si Kristo. Ang brazen altar ay si Jesus. At kapag tayo papasok dito sa tabernakulong ito, walang sino man na pwedeng lagpasan ng brazen altar. Lahat ay kinakailangang dumaan kay Kristo. I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except by me. He is the brazen altar. And after the brazen altar, ang susunod yan is the laver. Ang laver, pagkatapos na ikaw ay kilalanin mo si Kristo, ang susunod na dapat mong gawin ay magpahugas sa bautismo ng tubig. So it represents, dito ay ang mga mananampalataya at ikaw ay magkakaroon ng access papunta rito sa tinatawag na holy place. At magkakaroon ka ng fellowship sa shewbread, sa salita ng Diyos. Magkakain ka, magkakaroon ng communion sa mga salita ng Diyos, at ikaw, then magkakaroon ka ng fellowship dito sa 7 golden candlestick. Diba? Makikita ninyo yung 7 kandelerong ito na siyang nagre-represent ng 7 iglesia ng kapanahunan. So magkakaroon ka ng fellowship sa church at magkakaroon ka ng pagkakataong kumain ng tinapay ng salita ng Diyos. And then mga kapatid, dito mapapansin ninyo na mayroong 3 altar dito sa loob ng tabernacle. Sabihin mo, Brother Ed, 2 altar lamang ang aking nakikita. Pero actually, meron itong 3 altar. At ang unang altar is the brazen altar. The second altar, ang second altar is the altar of incense. The altar of incense. What represents the altar of incense? Ang nire-represents ng altar of incense is our prayers. Is our prayers. Kaya mga kapatid, huwag kang umasa na papasok sa Holy of Holies na hindi ka nananalangin. How many can say amen to that? So, ang altar of incense, ito ay may sinasabi ang Book of Malachi sa kanyang pangungusap sa chapter 1 verse 11, if I'm not mistaken, nasabi roon, darating ang panahon. Can we project yung verse na yan? Tingnan natin ang verse na yan. Sabi roon, for from the rising of the sun even unto the going down of the same, my name shall be great among the Gentiles. It is for the Gentiles, among the Gentiles. And in every place, incense shall be offered unto my name. Incense shall be offered unto my name. Ano yung incense na yan? Dati, ang incense ay doon lamang umuusok sa tabernacle. Dati, umuusok lamang doon mismo sa particular place na pinili ng Panginoon. Pero sabi ng
sabi ng prophecy ng Malakay, time will come, sabi niya, from the rising of the sun, from east unto the going down of the same to the west. My name shall be great among the Gentiles. Makikilala ang pangalan ng Panginoon from east to the west. At sabi niya, at ang bawat lugar, incense shall be offered unto my name. Anong sabi ng ating Panginoon sa babaeng Samaritana? Babae, dumarating ang panahon at ngayon na nga, na ang mananambahan sa Diyos ay sasambahin siya, hindi sa Jerusalem, hindi rin sa bundok na ito, kundi ang Diyos sa Espiritu, at ang sino mang sasamba sa Kanya ay sasambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Incense shall be offered in every place. Incense shall be offered unto my name, and a pure offering. And a pure offering for my name shall be great among the heathen, says the Lord of hosts. So makikita natin yung ganitong bagay. At kung ating babalikan ang puntong ito, so dito sa holy place, so the altar of incense, and what is the third altar? The third altar, we can call it as an altar, is the Ark of the Covenant. It is also an altar. Dahilan dito iwiniwisik ang dugo ng hayop, ng kordero. So ito mismo, kaya't ito yung pinasok ng ating Panginoon nang siya ay pumasok sa pinaka-presensya ng Diyos, and He offered Himself. Now, makikita natin dito, kung ating itutuloy ang ilang bahagi bago ko tatapusin ang bahaging ito. Tingnan natin, dahilan tayo ngayon ay nasa Tayo ngayon ay nasa New Testament. Tayo ngayon ay nasa tinatawag na katunayan. Tingnan ninyo ang verse 1 ng chapter 10 ng Book of Hebrews. Chapter 10, verse 1 ng Book of Hebrews. For since the law has but a shadow of the good things to come. Chapter 10, verse 1. For since the law has but a shadow of the good things to come. Yung Old Testament na tabernacle, yung priest at yung high priest doon, yung offering and sacrifices ng mga animals, lahat ng yun is just a shadow. All of those are just a shadow. Lahat ng yun ay anino. Kapag sinabing anino, hindi yun ang real. Hindi yun ang totoo. Hindi yun ang eksaktong bagay. Ang eksaktong bagay ay yung pinanggagalingan ng shadow. See, kapag merong approaching na tao at kapag merong ang liwanag ay nasa likuran niya, ang unang makikita mo is the shadow. But habang siya ay papalapit, ang makikita mo na ay hindi lamang shadow, but the person himself. The person himself. At ang shadow ay nauna, ang tabernacle at lahat ng mga kasangkapan na narito ay nang nire-represent nito ay walang iba, si Kristo at tayo na mga mananampalataya. He is the altar. At tayo ngayon ay lalapit sa altar na yan, sa dambanang yan. Guys, kung tingnan natin, mga kapatid, ang altar sa Old Testament, hindi ka pwedeng sumamba sa Diyos na hindi ka magtatayo ng altar. Yan ay panuntunan ng Diyos. Hindi ka pwedeng sumamba sa Panginoon without an altar. You have to make your altar first
and then offered a sacrifice on the altar, and then you can start to call on the name of the Lord. So ito yung anino ng Old Testament. So ibig sabihin, hindi ka pwedeng tumawag sa Diyos na hindi ka kikilala sa altar ng Panginoon na dili iba si Kristo. Na siya rin ang nandoon sa ibabaw ng altar na ito. Pansinin ninyo ang isang pangyayari sa aklat ng Exodus 29. Exodus 29, 36 and 37. Tingnan ninyo nang ipatayo ng Panginoon ang altar. Gaano ito kahalaga at ang altar na ito. Kung pupuntahan muna natin ang verse 35. Thus you shall do to Aaron and to his sons according to all that I have commanded you. Through 7 days shall you ordain them. So 7 araw yung gaguguli nila para sa pag-ordain ng mga priest and high priest o mga priest. And every day you shall offer a bull as a sin offering for atonement, and you shall purify the altar. Yung altar na ito ay kinakailangang i-purify. At paano ito ipupurify? Maghahandog doon ng 7 days. Isang 7 baka sa loob ng 7 araw. At gagawin nila ito para and also you shall purify the altar when you make atonement for it, and shall anoint it to consecrate it. Pagkatapos yung altar na yan ay paghahandugan ng 7 beses, 7 araw. At pagkatapos itong paghandugan, ang altar na ito ay pupurify at i-consecrate. 7 days, verse 37, you shall make atonement for the altar and consecrate it. And the altar, pagkatapos na siya ma-consecrate at paghandugan ng 7 araw, and the altar shall be most holy. That altar shall be most holy. At sunod tingnan nyo yung sumunod na pangungusap dito. Whatever touches the altar shall become holy. Praise God. Tingnan ninyo ang araw-araw ay maghahandog ka ng toro na pinakahandog dahil sa kasalanan na pinakapangtubos. At iyong lilinisin ang dambana pagka iyong ipinanggagawa ng katubusan niyon. At iyong papahiran ng langis upang pakabanalin. 7 araw na iyong tutubusin sa sala ang dambana. At iyong pakakabanalin. At ang dambana ay magiging kabanal-banalan. At sabi rito, anumang masagi sa dambana ay magiging banal. Anumang dumaiti doon sa dambana ay tatawaging ding banal dahilan ang altar na ito ay pinapaging banal. Anuman, ito ay ginawang protocol ng Diyos na ang altar ay binanal, pinapaging banal, 7 days na inalayan ng kuyang baka. At pagkatapos nun, inanoint ng oil. At pagkatapos nun, diniklara ng altar na ito ay kabanal-banalan. At anuman ang mahipo, ang madikit doon sa altar na yun ay banal. Kapag ang hayop, ang katawan ng hayop ay nilagay doon, ang katawan ng hayop ay ginawang banal.
Now makikita natin sa ganitong bagay. Hallelujah. Now dito, ang ating Panginoon na nagsisimbolo ng altar ay hindi niya kailangan ng 7 handog, kundi once and for all. At ang altar na mismo ang ating Panginoon ay pinakabanal. At sino man na lalakip sa Kanya ay magiging banal. Praise God. At sino man na madaiti sa Kanya, anumang bagay na ilalagay niyo doon. Naalala ninyo ang statement ng ating Panginoon sa Matthew chapter 23. Sabi ng ating Panginoon, kayo mga Pharisees and Sadducees, you are hypocrites. Dahilan sabi niyo, kapag ikaw ay sumumpa sa dambana, sa altar, walang kabuluhan. Pero pag sumumpa ka ng ginto sa altar, kinakailangan mong gawin yung iyong sumpa at ibigay mo yung ginto. Sabi ng Panginoon, kayong mga mangmang, ano ba ang nagpapabanal sa handog? Ang ginto o ang altar? Dahilan, ang sabi ng banal na kasulatan, ang magpapabanal sa alay ay hindi ang ginto. Gaano man ang ginto na riyan, hindi yan magpapabanal sa alay. Ang nagpapabanal sa alay ay ang altar mismo. Now mga kapatid, ang altar na yan, kagaya ng sinabi ko, sabi rito sa isang talata ng Hebrews chapter 10, chapter 13, verse 10 to verse 12. Hebrews 13. Ito yung mga huling pangungusap ni Paul. Sabi rito ng verse 10, we have an altar from which those who serve the tent have no right to eat. Sabi rito sa wikang Tagalog, tayo ay may isang dambana. Na alam nyo, ang tinutukoy dito ngayon ay ang mga mananampalataya. Tayo ay merong isang dambana. At ang dambanang tinutukoy ay walang iba kundi si Kristo. Na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. Meaning, yung mga nasa Old Testament, they are not worthy para dito sa tinatawag na dambanang ito. Sapagkat ang mga katawan ng mga hayop at ang mga dugoy dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan ay sinusunog sa labas ng kampamento. Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo, ang bayan ay nagbata sa labas ng pintuan. Sabi ng verse na yan, so Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through His own blood. Now makikita natin, dito sa ang altar na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang tanong, mga kapatid, sa aklat ng Romans na binabasa natin kanina, sa Romans chapter 12, na binabasa natin, ginawa natin teksto, sabi rito, I beseech you, therefore, brethren, namamanhik ako sa inyo, mga kapatid. Pinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong karampatang pagsamba.
Now this time Paul is referring to the believers. Nang kanyang pagsamo rito ay sinasabi niya ay iharap natin ang ating sarili. Iharap ninyo ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Well, because we are not on the Old Testament order, not in the Levitical order, but we are on the Melchizedek order. At dahilan tayo ay nasa order ni Melchizedek. And this priesthood ay ang priesthood na ito na ating ginagampanan, hindi tayo mag-o-offer ng iba. Hindi tayo mag-o-offer ng hayop. Hindi tayo mag-o-offer ng kambing, tupa, baka, dugo o laman ng anumang mga hayop. Ang ating i-offer ay ang ating sarili. We are now the priest. Tayo ngayon ay mga saserdote. Tayo ngayon ay mga priest na naghahandog. At tayo bilang naghahandog ay hindi natin ihahandog ang iba, kundi ang ihahandog natin ay ang ating sarili. At paano ito magiging banal? Paano ito naging banal? At paano ito magiging banal? Mga kapatid, ang protocol ng ating Panginoon, ang dambana na pinabanal, ang anumang madidikit sa banal, sa altar na yun ay magiging banal. I-declare na banal. Kikilalanin na banal. Kaya mga kapatid, ang bawat mga mananampalataya na sila ay lumapit kay Kristo at lumakip kay Kristo. Hindi sila banal. Sila ay makasalanan. Sila ay marumi. Sila ay mahina. Pero nang sila ay malakip kay Kristo, sila ngayon ay mga banal. Sila ngayon ay mga pinapaging banal sa pamamagitan ni Kristo. Kaya't ang kabanalan na meron tayo ay hindi dahilan sa anumang bagay na ating ginagawa, kundi ito ay dahilan sa Kanya na ikaw ay nalakip. Hallelujah. Kaya nga, ang aklat ng Ephesians na sinasabi ng ating Panginoon, or rather ni Paul sa kanyang pangungusap, kung paano niya ipinahayag ang ganitong mga bagay, matapos niyang sabihin dito sa verse 14 ng chapter 1 ng Ephesians, or verse 4 rather, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love. Mga kapatid, minsan ang hirap natin tanggapin ito na ikaw ay banal. Mahirap natin tanggapin ito na ikaw ay blameless. Mahirap natin tanggapin ito na ikaw ay pinapaging banal at walang kapintasan sa Kanyang harapan. Kung ikaw ay napadikit sa altar na ito, ikaw ay isang banal. Ikaw ay diniklara na isang banal. Dahilan, naalala ko mga kapatid, ang ating mga, as I said kanina, ang mga lalaki o ang bayan ng Diyos, bago sila lumapit sa Panginoon, kinakailangan nilang magtayo ng dambana. Kinakailangan nilang magtayo ng dambana, hindi sila tatanggapin ng Panginoon kung hindi sila magtatayo ng dambana. Sa panahon balikan ko lamang bago tayo magtapos sa aklat ng Judges chapter 6 verse 24. Sabi rito ng pangyayari dito. Ito yung panahon ng pagtawag ng Diyos kay Gideon. At ang sabi ng Panginoon, dahilan nagpakita siya kay Gideon at sabi ni Gideon, mamamatay ako dahil nakita ko ang Panginoon. Sabi ng verse 23, but the Lord said to him, peace be to you, do not fear, you shall not die. Then verse 24 in chapter 6,
Then Gideon built an altar there to the Lord and called it, "The Lord is Peace." To this day, it is still stands at Ophrah, which belongs to the Abiezrites. So, pagkatapos niya, si Gideon ay nang makatagpo niya ang Panginoon, siya ay nagtayo ng dambana sa lugar na yon bilang yung altar na yon ay patotoo na ang Panginoon ay naging mapayapa sa kanya at siya hindi namatay. At sabi rito ng sumunod na pangungusap, pagkatapos noon, ang Panginoon ay nagbigay sa kanya ng instruction. That night the Lord said to him, "Take your father's bull." At nangyari ng gabing iyon ay sinabi ng Panginoon sa kanya, "Kunin mo ang toro ng iyong ama, ang ikalawang toro na may 7 taong katandaan, at iwasak mo ang dambana ni Baal na tinatangkilik ng iyong ama, at putulin mo ang asera na nasa siping niyaon. At ipagtayo mo sa isang paraang maayos ng isang dambanang Panginoon mong Diyos sa taluktok nitong matibay na dako, at kunin mo ang ikalawang toro at maghandog ka ng isang handog na susunugin 10 kahoy ng asera at iyong puputol-putulin." Nakikita natin, bago si Gideon nagpasimula sa kanyang ministeryo at siya ay tinawag ng Panginoon, ang unang pinagawa ng Panginoon sa kanya, ibagsak mo ang altar ni Baal. At kapag bagsak niya sa altar ni Baal, magtayo ka doon ng altar doon sa iyong winasak, sa isang matibay na dako, sa isang high place. At sabi niya, yung mga iwinasak mong mga materyales na altar ni Baal ay gawin mong panggatong at kunin mo ang baka ng iyong ama at iyong ihandog at gawin mong panggatong yung mga altar ni Sisera, yung mga sa Diyos-Diyosan, at ikaw ay mag-alay sa Panginoon. So meaning to say, makita natin na sino man ay hindi pwedeng magpasimula sa kanyang sarili hanggat walang altar na siyang ginagawa. I still remember nang ang Israel ay nakabalik from their exile sa Babylon. Nang sila'y makabalik doon sa Israel, wala silang ibang bagay na ginawa. Hindi muna sila nakapaghandog, maliban nagtayo muna sila ng tinatawag na dambana. Alam niyo kung bakit? Hindi sila kikilalanin ng Panginoon na isang banal hanggat walang handog at hindi sila nagtatayo ng dambana. Ngayon mga kapatid, ang nagpabanal sa atin ay walang iba kundi ang altar ng Panginoon. Si Jesucristo na siyang nilapitan ng bawat isa. Sa isang aklat ng Romans chapter 15 verse 16 ay sabi rito ni pangusap ni Apostol Pablo. Pinakita niya ang ganitong bagay. Sa verse 15, "Ngunit sinulatan ko kayo na may dakilang kalayaan na bilang pagpapaalala sa inyo, dahil sa biyaya na sa akin ay ibinigay ng Diyos. Upang ako'y maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hintil na nangangasiwa sa ebanghelyo ng Diyos, upang ang mga hintil ay maging kalugod-lugod na handog, palibhasay pinapaging banal ng Espiritu Santo. Upang ang mga Gentile, ang kanilang hain, ang kanilang handog,
Ang kanilang hain na kanilang dadalhin, mga kapatid, ay hindi ang anumang bagay. Hindi ang salapi, hindi ang anumang mga bagay na ating dadalhin, kundi ang kanilang alay mismo ay ang kanilang sarili, upang ang mga hintil ay maging kalugod-lugod na handog, palibhasay pinapaging banal ng Espiritu Santo. Ang kabanalan na ginawa sa atin para tayo makapag-minister doon sa loob ng bahay ng Panginoon ay walang iba kundi ang altar ng ating Panginoon. At pagkatapos, kagaya ng mga priest na inordain sa panahon ni Moses, pagkatapos niyang gawin ang ganitong bagay, sila ngayon ay pwede nang maglingkod doon. Hawakan ang mga kasangkapan, hawakan ang mga bagay ng may kinalaman sa tabernakulo, at hindi sila mamamatay. Hindi sila mapapahamak. Ang mga lahat, yung parameter na inilagay sa kanila ng Panginoon, yung mga priest na ito ay pwedeng maghandog ng incense, mag-alay ng mga incense, kumain ng tinapay ng shewbread, magsindi ng ilawan doon sa kandelero. At lahat nito ay meron silang pagkakataon sa ganitong bagay. Hindi katulad ng katulad ni isang hari nang siya ay maghandog ng incense, siya ay tinubuan ng ketong. Si King Saul na naghandog siya ng handog na susunugin, kinilala siya, sabi niya, ang ginawa mo ay kamangmanga. Now, mga kapatid, sa pamamagitan ngayon ng altar ng ating Panginoon, meron kang karapatan sa lahat ng mga bagay na banal. Meron tayong karapatan, hindi lahat ng mga tao ay merong ng ganitong klaseng pribilehiyo, kundi ikaw lamang at ako bilang kanyang mga tinubos. Purihin ang Diyos, palakpakan natin ating Panginoon. Praise God, tayo tumayo, mga kapatid, sa oras na ito. Kilalanin natin, hallelujah, hindi ka naging banal sa iyong sarili. Hindi ka banal dahilan sa naging mabait ka. Hindi ka naging banal dahilan sa meron kang ginawang anumang bagay na espesyal na ang Diyos ay nalugod. Kundi ang naging daan, bakit ka naging banal, ay dahilan sa altar. Dahilan kay Kristo Jesus. Dahilan sa Kanya. Hallelujah. Ikaw ay pinapaging banal. Alam mo ba, kapatid, ang iyong katawan ay Kanyang pinabanal din naman. Upang ang katawang yan ay magamit bilang handog sa Kanya. Hindi isang handog na para sunugin, kundi para ang katawan. Alam niyo ba na ang katawan ay napakahalaga para sa paggawa natin sa kalooban ng Diyos? Hanggat kaya tayo, sabi ng Book of Hebrews chapter 10, Behold, I come in the volume of the book. It is written of me, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Ang ating mga katawan na ibinigay sa atin ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, hindi ito para sa pakikiapid. Hindi ito para sa kalayawan. Hindi ito para sa kamunduhan. Hindi ito para sa anumang mga bagay. Ang katawang yan ay para sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang katawang yan ay pinabanal. Ikaw ay banal. Ikaw ay pinabanal upang ang katawang yan ay pwede mong ipresenta sa harapan ng Panginoon. I beseech you therefore, brethren, that you present your body as a living sacrifice, holy, acceptable. You are now acceptable because of the altar of Jesus Christ. Tayo ngayon ay katanggap-tanggap na maglingkod sa Kanya dahilan, hallelujah, sa altar na ating Panginoon. Ano man ang madikit sa altar ay nagiging banal.
Gaano man siya karumi, anuman ang madikit sa altar ay nagiging banal. Hallelujah. Praise God. Uwitin natin ang isang awit. He looked beyond my fault and saw my need. Amen. It's an amazing grace. Praise God. Amazing grace shall always be my song of praise. For it was grace, It's by your grace, Lord. that bought my liberty. I do not know just why He came to love me so. He looked beyond my fault and saw my Can we sing it once again? It's amazing grace. Amazing grace shall always be my song of praise. For it was grace that bought my liberty. I do not know just why He came to love me so. He looked beyond my fault and saw my need. I shall forever live my life to Calvary. To you the cross where Jesus died for me.
Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord God. It's an amazing grace. Ito isang kamangha-manghang biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo ay tayo mga buhay na bato. You yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Ano man ang ating paghahandog, ano man ang ating dadalhin sa Panginoon, ito'y dalhin natin sa pamamagitan ng ating Panginoon. At ang ating handog na dadalhin sa pamamagitan ng ating Panginoon, ito ay magiging isang banal na handog sa kanyang harapan. At ito ay kanyang tatanggapin. Ang isang pangusap ng lingkod na si Apostol Pablo ay pinahayag niya ang ganitong bagay. Sabi niya, sa pamamagitan niya ay maghandog tayong palagi sa pamamagitan niya. Maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid bagay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Datapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nakalulugod. Ang lahat ng ating handog na ating dadalhin sa pamamagitan ng Panginoon, ito ay magiging katanggap-tanggap sa Kanya. At kung ating dadalhin din naman ang ating sarili sa Kanyang harapan, ang ating katawan, ang ating buhay, ay Kanya rin namang tatanggapin at ito ay kikilalanin niyang isang banal at Kanyang gagamitin ito para sa kapurihan ng Kanyang banal na pangalan. Hallelujah. Magawa ba natin awitin ng isang awit na nagsabing, Consume me, Lord, by the fire of your Spirit. Consume me, Lord, and make me more like you. Hallelujah. Praise be to God. And let us continue to praise and to worship God. Hallelujah. Habang tayo narito sa Kanyang harapan. Praise God. Consume me, Lord, by the fire of your Spirit. consume me, Lord, and make me more like you. Break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Let me be used, Lord, by you. For the last time. Hallelujah. Consume me, Lord, by the fire of your Spirit. Consume me, Lord, and make me more like you. Break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Let me be used, Lord, by you. Let me be used, Lord, by you. Hallelujah. Praise be to Jesus. Tayo dumulog sa panalangin. Ilan sa atin sa oras na ito ang handang iaalay ang kanyang katawan, ang kanyang buhay. Hindi anumang handog ang kanyang hinihiling sa atin. Hindi anumang bagay ang kanyang hinihingi, kundi ang hinihingi niya ay ang ating katawan mismo, ang ating sarili. Hallelujah, na siyang pinapaging banal. Hallelujah, sa harapan ng Panginoon. Tayo dumulog sa panalangin namang Diyos. Sa oras nito, nagpapasalamat kami sa dugo
ng aming Panginoong Hesus. Nagpapasalamat kami sa isang dambana na yung ginawa, Panginoon, 2,000 taon na nakakalipas. At ang dambanang ito ay sa Kalbaryo na inilagay ang aming Panginoong Hesus sa ibabaw ng kahoy. At ang dambanang iyon, hallelujah, ay ginawang pag-alayan ng handog, hindi ng hayop, kundi ng katawan ng aming Panginoong Kristo Jesus. At mula ng araw na iyon, na ang handog ay naihain at naihandog, hallelujah, tinanggap ito ng sangkalangitan. Nagkaroon ng pagyanig, nagkaroon ng kadiliman. Hallelujah. Nagkaroon ng kadiliman sa panahong iyon bilang pagtugon at bilang pagtanggap na tinatanggap mo ang haing ito na dilitiba ang katawan ng aming Panginoon Hesus. At mula noon, Panginoon, hallelujah, sino man nalalapit sa iyo, bagamat makasalanan, bagamat marumi, bagamat mahina, at bagamat tigmak sa putik ng kasalanan, Panginoon, ay iyong nilinis at iyong ginawang banal, Panginoon, sa iyong harapan, at ginawa mong karapat-dapat na maglingkod, hallelujah, at makabahagi ng mga banal na bagay at ng mga bagay na iyong inihanda, mga pagpapalang makalangit na iyong inihanda sa pamamagitan, hallelujah, sa sangkalangitan kay Kristo Jesus na aming Panginoon. O Lord, sa oras na ito, tanggapin mo ang bawat handog na aming dinadala sa iyo, bawat handog ng aming mga buhay, bawat handog ng aming mga katawan, bawat handog ng aming mga labi, Panginoon, mga bunga ng aming mga labi, Lord, ang aming mga pagpupuri, ang aming pagpapasalamat, lahat ng ito ay kisang banal sa iyong harapan at iyong tatanggapin, Panginoong Diyos, at papailan lang sa iyo at itong, hallelujah, tatanggapin at bilang katugunan na iyong tinanggap, O Lord, hallelujah, ang bawat handog na to at bawat haing ito, ikaw ay maglalagay ng iyong espiritu at magpupuno ng iyong espiritu sa bawat isa na iyong mga anak bilang patunay that you have accepted, Lord, hallelujah, our offering, our sacrifices. At ito ang sinasabi ni Apostol Pablo na dalhin namin ang aming mga katawan bilang isang handog at isang haing buhay, banal at katanggap-tanggap at kaya-aya sa iyong harapan. Lord, accept it, Lord. Hindi sa aming personalidad, hindi sa aming pagkatao, hindi sa aming mga ginawa, kundi sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Inilalakip namin ang aming buhay. Inilalakip namin, Lord, ang buhay ng bawat lalaki at babae na narito sa oras na ito. Inilalakip namin ang aming buhay kay Kristo Jesus upang kami ay maging katanggap-tanggap sa iyong harapan. O Lord God, hallelujah. At gaya ng iyong sinabi, Panginoon, maliban na ang sino man ay panganak sa tubig at sa Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ngayon, sa biyaya mo at sa kapangyarihan ng iyong dugo at ng katubusan, ay kami nakapasok sa iyong kaharian at kami ay binigyan mo ng karapatan sa ganitong mga bagay. Lord God, pinapasalamatan ka namin as I pray, Lord God, na pasalamatan ka sa iyong mga salita, pasalamatan ka sa iyong dakilang plano na iyong ginawa sa bawat isa sa amin. Lord, hallelujah. I-bless mo, Lord, ang bawat isa sa oras na ito, ang bawat buhay ng iyong mga anak at ng iyong mga lingkod. Ibinabalik namin sa iyo ang buong karangalan, buong pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras ito. Glory to the name of Jesus. Hallelujah. Praise be to God. Ang Diyos sa magpala sa bawat isa atin at habang ating